Ayan, share muna tayo ng live natin mga pre ha. Share lang po tayo ng live natin. Alright. So ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, shoutout muna tayo, no? Random shoutout tayo. Ayan. Shoutout dito, no? Sa mga viewers natin ngayon. And syempre, sa mga silent viewers, magandang hapon po sa inyo. Ako, pag-uusapan na naman po natin ngayon yung katarantaduhan itong mga, alam mo yun, yung mga anak ng dilim, no? Anak ng mga demonyo. Sila po yung ating gagawing pulutan ngayon dito po sa ating live, no? Live na live po tayo. Yeah. Syempre, no, shoutout po sa mga ano diyan, mga silent viewers diyan. Ayan, magandang hapon po. Kape-kape po tayo sa maulan na hapon. Yun na nga, no? Shoutout muna tayo kay Josephine Barrios. Ayan kay sino to? Asuncion Bandoho. Shoutout po. Ayan. And syempre, no, kay Tommy Gasna, kay Barbara De Vela Federes. Ayan, shoutout po. Kay Tommy Gasna. Live na live po tayo, Tony Gasna. Hindi po ito hindi po ito drawing. Ito po ay live na live po tayo ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon, alam niyo yung yung taong wala na, no? Oo, pero kanila pong binabastos, sinasabihan nilang pokpok, 'di ba? Grabe po talaga yung ginawa nitong mga hayop na to, no? Kahit wala na yung tao, binabastos po nila, 'di ba? So hindi po makatao yung kanilang ginagawa. Oo, pang ano na po ito, panjablo, yung kanilang ginagawa mga pre. Hindi ko pala na-save yung post ni Banat Bayeno. Ipi-prepare ko lang para kasi bastos po, no? Bastos po yung kanyang post about po ito kay Mima Alicia. Isagad na natin, pakita natin yung kabastusan nila. Yeah? Yan yung problema eh. Bastos, di ba? So ayan tuloy. Yung iba sa kanila tinamaan ng sakit. Pag bastos ka, ayun, tinamaan ng sakit, di ba? Yun yung tinatawag na karma. Pag tinamaan ka ng sakit, di ba? Mapanlait ka, bastos ka, tinamaan ka ng sakit, yun yung karma. Di ba? So, anyway, mga pre, magandang hapon po sa inyo. Bago po tayo magtuloy-tuloy, gusto ko lang isingit to, para maging awareness po. Awareness lang din po sa lahat, itong babaeng sino ba to? Sana ba yung pangalan? Si Pyra Lucas, mga pre. Kasi nabitag na po ito si Pyra Lucas, no? Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating pinaka-main topic, no? Gusto kong bigyan ng counter reaction etong Pyra Lucas na to, no? Kasi marami po pala itong nabiktima, di ba? So, syempre, pag mga ganyan
klaseng tao, kailangan po nating ipaalam sa publiko. Ipakita yung mukha niya sa publiko para maiwasan po ang ganitong klaseng walang kwentang tao. No? Oo. Eto po, asa na ba yung Eto po, panoorin po natin ang video ito mga pre. Alright. Kwento mo sa akin, bakit napadpad ka sa Pyran Lucas in Action? Ano ang nagtulak sa'yo? Ano ang sino nag-refer sa'yo? In-offer lang din po yan sa nakilala ko po sa Wait lang, may ads. Shoutout po kay Birador Kiko Nung lumapit ka, ay nauukol sa lupa ang reklamo mo. Opo. Ano klaseng lupa to? Agricultural, forest land, residential? Title po, private property po. So nabili ninyo? Opo. Nasaan ang lupa na narareklamo mo? Iyan po. Saan dyan? Yan Sa po gitna, sa gilid, sa... Lahat na yan, sir. Kasi yung may building po. Yan po yung 1,000 per Alright, okay. May abogado ba kayong katuwang na habang ngayon ay binili niyo yung lupa? Opo, sir. Dati pa po. Yung So, anong nangyari sa lupa na hindi ko maintindihan? Parang highway yan. Ang title po dito, vlogger nagpabayad ng 80,000 pesos para sa public service raw. OFW walang napala. So, ibig sabihin, itong putang inang na to, Lucas na to, scammer po. Diba? Parang si Jay Guevara lang. Oo. Dapat kayo mag-partner, mga scammer kayo. Diba? Pyra Lucas, scammer. Diba? 80,000 pesos. Para sa public service raw. Pero, yung nag-complain po, walang napala. Kaya nagpabitag po siya, no? So nakakahiya po ito, no? So, pakita ko lang yung kanyang pagmumuka. Dito naman yata, ipa-flash nila dito, no? Yung kanyang pagmumuka, nasaan ba yun? Ay, gusto ko lang po makita yung kanyang pagmumuka, ayan. Siya po yan, mga pre. Pag nakipag-transaction po sa inyo, ito for awareness lang naman, pag nakipag-transaction po sa inyo yan, umiwas na kayo kasi alam na. Alam na yung mga galawan yan. So, siya po, si Pyra Lucas, mga pre. Marami pala itong nabiktima. So, ayan tandaan niyo po yung muka. Yung hugis ng muka, ayan. Mahirap magtiwala sa ganyan klaseng tao, mga pre. Ayan so tuloy po natin to mga pre, no? na daanan po, inano po ng DPWH po, nilagyan po ng daanan. Okay. Ilang hektarya, ilang square meters yung lupa ninyo? 120,009 square meters. 120,000 isang hektarya? 12 hectare po siya. 12 hectares. Opo. At magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga, sir. Okay, sir, salamat sa pagtanggap po ng tawag po namin sa inyo. Ako po yung Sige napapasalamat. po. Naka-live po tayo, sir, sa IDC 13 at napapanood po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ano pong issue dito, sir? Ang advice ko lang po sa kanya nung pumunta si ma'am Ay, thank you po sa pakulay, Aris Di Guzman, Salamat po. dito. Kasi ang sabi ng kontraktor ng DPWH is kung darating yung may-ari, kasi sabi ko kahit wala si Ma'am Lerma, kumuha ko po yung kapitan, sabi ko, tinignan ko po yung ginagawa nila. Sabi pagka dumating si Ma'am Lerma, pumunta na lang. Babae ba? Yan, idol. Ayon po sa pagtingin natin sa mukhang to, ay mukhang babae naman. Mukha lang bakla, di ba? Pero sa tingin ko babae po yan. Pyra Lucas. Ay, babae po, no? So, yun lang, kasi baka mabiktima kayo, piniplay ko lang po dito, pinapakita ko lang kung ano yung kanya mga illegal na transaction. Ito, illegal to eh. Di ba? Pambubudol to eh. Dapat kayo mag-partner ni Jay Guevara. Kasi kayong mga budol kayo, pareho kayong budol. O yung Facebook niya ngayon, hindi na po natin ma-search. Ano nangyari sa kanyang Facebook? Check natin. Pakita ko. Ito po yung nangyari. Asan na ba yun? Yan. This content isn't available right now. So ano ba to? Ano nangyari sa Facebook mo? Wala na. Sus, Ginoo. Kanina lang, okay pa. Ngayon, wala na. Ano yan? Umiiwas ka ba sa mga biktima mo? Na biktima mo? Nagtatago ka na ba? Ay, naku po. So, anyway, yun lang. Ingat lang. For awareness lang po ito, no? Ingat po kayo sa taong ito. Makamandag po yan, makamandag. Baka yung laman ng bulsa nyo maubos, ha? So, yun, move na po tayo dito, no, sa next topic natin, mga pre. Gusto ko lang tong idugtong. Idugtong po ito.
Hindi ko pala na ano. Oo. Hindi ko pala na-prepare to. Wait lang po ah. Right. So ayon po dito, prosecution wants Sarah Stocks Bank records open. Now kung kayo po yung tatanungin, papayag po ba kayo na ang bank records po ni Sara Duterte ay buksan po at makita ng publiko? Siyempre, kailangan po yan makita ng publiko kasi dyan po natin malalaman kung itong Sara Duterte na to, meron po bang mga illegal na transaksyon? Wala, di ba? Oo, pero, kung ikaw ay wala kang tinatago, Sara Duterte, ay malamang papayag ka, di ba? Pero kung may tinatago ka, kukontrahin mo yan. Gano'n naman talaga di ba? O, pag may tinatago, magtatago at kukontrahin. Pero kung wala kang tinatago, ang tanong, bakit ka matatakot? Oh, yan So prosecution po yung may gusto na buksan po yung bank records ni Sara Duterte. So magkakaalaman na, 'di ba? Kasi sabi niyo mabait si Sara. Oh, mahirap lang si Sara. Oh, hindi magnanakaw si Sara. So diyan po natin malalaman 'yan. 'Di ba? O yung inyong pinaglalaban makikita po natin kung totoo ba or sadyang utu-utu lang kayo. 'Di ba? Diyan po natin malalaman kung malinis ba ang inyong inday. Diba? Ano daw? Sabihin mo si BBM din. Hindi, si PBBM mahal namin yan. Kaya ikaw, pakyu ka. Bakit mo idadama yung Pangulo? Wala namang kaso yan. Si Sara yung may issue ngayon. Siya yung may impeachment, tanga. Bobo talaga. Di talaga nag-iisip itong mga didilis na mga inutel. Diba? Ano sabi? Inday the Explorer? Sana all. Kaya kayo po, pabor po ba kayo? Press 1 sa mga pabor. Shoutout Tol Banat Boy, magandang hapon. Subscribe po natin yan, si Tol Banat Boy. Ayan. Press 1. Pabor po ba kayo? Pabor talaga? Ano ba talaga? Sa tingin ko naman, papabor. Mga didilis lang po yung hindi papabor. Bakit? Ang papangit po nila, tumitira ng puno ng saging. Di ba? Mga mukhang kuyukot. Yung pagmumuka. Grabe, pabor sila. So, kahit po ako, pabor. So, dyan po natin malalaman kung kawatan ba si Sara o hindi. So, malalaman po natin, abangan po natin yan, sa mga susunod na impeachment, mga pre. So, magkakaalaman po talaga yan. Yan, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalembangin nyo na po yan. Para maging updated naman po kayo sa mga uploads po natin. Ayan, at eto pa po, basahin po natin ito, mga pre. Ayan, prosecution, binawasan ng 7 testigo. Ayan, basahin po natin to. Inalis ng House Prosecution ang 7 nakaplanong testigo sa impeachment charge kaugnay ng umano'y mga banta ni Vice President Sara Duterte. Kaya si NBI Director Melvin Matibag na lamang ang huling saksi nito para sa Article 4. Okay? Sinabi ni House Lead Prosecutor Jinky Beatriz Luistro sa Senate Impeachment Court. Ayan sana. Sa Senate Impeachment Court na hindi na ihaharap ng panel sina Attorney Zulieca Lopez at Captain Belenda Bello gaya ng nauna ng inanunsyo at binawi rin nito ang 5 pang testigong nakalista sa pre-trial order. Kabilang sa 5 ang isang kinatawan ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office, mga mamahayag na sina Mikel Flores at Bons Magsambol, Sheriff Abe Andres, isang kapamilya ng umano'y biktima
ng pagbabanta at isang hindi pinangalanang psychiatrist. Ayon kay Luistro, hindi na kailangan ang kanilang testimonya dahil natalakay na sa mga naunang salaysay, admission at ebidensyang naiharap sa court ang mga paksang dapat sana nilang patunayan. So alam nyo mga pre, dapat lang po talaga na kung hindi naman talaga kailangan, 'di ba? Mag-move na agad sa next nila, yung plano, no? Kasi para hindi na po magsayang ng resources at para mapabilis pong malaman ng taong bayan, no, kung ano ba talaga si Sara, kawatan ba o hindi. Yan. Ganun lang naman. Ang gusto po natin mga pre, yung mabilisan talaga. 'Di ba? Mabilisan. Maganda 'yan. Oo, para hindi na po masayang pa yung resources mga pre ng ating gobyerno. 'Di ba? So ang tanong ngayon mga pre, kayo ba ay naniniwala na itong si Sara Duterte maliligwak ngayong taon? Oo, maliligwak ba o hindi? Press 1 sa naniniwala. Pag DDS ka, press 2. Sige. Ako'y naniniwala po kasi yung mga ebidensya matitibay po yan. Diba? Yung mga ebidensya po, hindi naman po yan nagsisinungaling. Hindi naman po yan, kumbaga, ang magsasalita po talaga dito, ebidensya. Diba? Ang susundan po ng taong bayan, ebidensya. Pero pag DDS ka, Duterte, syempre. Diba? Kaya nga pag DDS, always tanga eh. Noon at ngayon, DDS, tanga. Yeah? So yun po abangan po natin yung susunod po na impeachment trial. So kabang-abang po ito mga pre. At nakaka-excite manood habang alam mo yun, napapahiya po yung defense team ni Sara Duterte. Di ba? Bakit po napapahiya? Kasi ang kanilang depensa ay puro technicalities. Technicalities palagi. Hindi nila masagot na, hindi nila masabi na hindi naman guilty si Sara eh. Hindi naman niya ginawa yan eh. Diba? Hahanapan lang po nila ng butas yung mga witnesses. Diba? Ganon, sisindak-sindakin. Yun po yun. Pero, alam nyo naman yung mga witnesses, hindi basta-basta yan. Matalino yan. Diba? So ngayon mga pre, eto na. Dito na po tayo, no? Gusto ko itong bigyan ng kaunting reaksyon. Itong pagbabanta po ni Dado kay Mima Alicia. Silipin po natin itong hayop na to. Kita niyo yung mukha. Tibay na mukha, di ba? Ang tibay na mukha ni Dado, no? Magaling magbanta. Mahilig magbanta. Oo. So, ngayon, pasikatin natin lalo. Matagal na tong video na to, pero kasi, nakatatak na to sa, sa isipan ng mga Pilipino. Na merong banta si Dado sa mga vloggers ni Pangulong Bongbong Marcos. So, panoorin po natin ang videong ito. Itong mga Marcos na mga vlogger at mga tol, sige sila character assassination, sige sila pira ng pira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, patayin na lang natin yung mga yan. Practice na pag umikot ng gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Sabi ganun. Para may pasa dun sa intel natin, and then patayin na lang. They made a choice yung Ayan, narinig niyo po yun mga pre, no? Screenshot na lang daw ng screenshot, tapos patayin. So, sino po ba yung namatay? Si Mima Alicia po, di ba? Binaril po. Ngayon, wag mong sabihin Dado na wala kang alam dyan. Di ba? Wag mong sabihin na, ano mo lang yun, trip mo lang yung sinabi mo dyan sa iyong live. Yan tayo eh. Pag mabubuking na, sasabihin, ay wala, hindi naman seryoso yun, joke lang yun. Ang problema kasi dito mga pre, may namatay, di ba? Si Mima Alicia, binaril. So dapat po, no? Itong si Dado ay idamay po sa investigasyong gagawin ng ating kapulisan kasi ito banta, hindi lang po ito.
Hindi lang po ito para kay Mima, yung magiging concern po natin. Sa lahat po ng mga lumalaban sa katotohanan, sa mga vloggers, no? Kasi baka mamaya, may sumunod. Kasi ang tinutukoy po ni Dado dito, mga vloggers po. Hindi lang po isa, hindi lang po si Mima dito sa videong ito, ha? O, hindi lang po isa. Kundi mga vloggers. O. So, matinding banta ito, mga pre. Diba? Ay, hindi man pwede na pag-aala-gala ka lang, Dado. Ang ina mo ka, tadyakan kita sa mukha mo, eh. Oo. Di ba pwede pag-aala-gala ka, hindi pwede po na hindi managot si Dado sa kanyang mga statements na ito, no? Oh. Pag-aala-gala ka lang, tapos kami namatayan na dito. Ikaw, pag-aala-gala ka lang, hayop ka. Ha? Oh. Ito pa po yung isa, oh. Ito pa. Marami! Oh. Ito pa. Wag na wag nyo sasaktan yan kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin na nyo lahat. Subukin nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Ulitin natin. Tanga daw yung taong bayan. Tanga daw po kayo, sabi ni Dado. Uubusin daw. Naku po. Pati presidente pinagbantaan ni Dado. PBBM papatayin din. Oh. Wag na wag nyo sasaktan yan kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Presidente naman ngayon yung pinagbantaan ni Dado. Diba? Yan ang threat sa presidente. Sino? Alam nyo kami, nagsasalita lang naman kami dito. Dahil bobo si Sara Duterte. Diba? Oh, bobo. Hindi naman namin yan hindi naman namin kinurot si Inday. Bobo lang talaga yan. Oh, tapos ngayon, igil ka. Gusto mong patayin yung mga vloggers, yung mga, yung presidente ng Pilipinas. Pinagbantaan mo yung presidente ng Pilipinas. Hayop ka talaga. Ha? Oh, ito nga mga pre. Presidente nga ng Pilipinas, pinagbantaan. Na, uubusin daw, papatayin daw. Paano pa kaya yung mga vloggers? Alam niyo yan si Dado, may kakayahan po yung gawin yung kanyang lumalabas sa kanyang bibig. Di ba? Oo. Kaya niya po yan kasi syempre may mga kakilala din po yan ng mga kapwa niya inutil na tatanga-tanga. Oo. Na posibleng gumawa ng hindi maganda sa kapwa niya tao. Di ba? Sino ba itong chat ng chat? Naka-live po tayo, ha? Ayan. So, nakakagigil na nakakatawa itong pinaggagawa ni Dado na pagbabanta, no? Kulang na lang, pati si Satanas, pagbantaan mo eh. Ha? Pati si, sa Bisaya pa, si Taning, pagbantaan mo. Utangin na nyo lahat. Subukin nyo kami ngayon. Oh, tangina mo, tapang batuk-batukan lang kita dyan. Ang tapang ni Dado. Ang tagal ko na naghamon nito mga pre, sabi ko, ay kahit lang tayo, suntukan sa loob ng ring, at tanggalin ko yung yung uubusin ko yung ipin mo ba? Oh. Diba? Kaya nasobrahan na kayo sa katapangan ninyo no? Wala na po sa lugar. Oh, nakakahiya na. Oh, tuloy natin. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Tanga ang taong bayan. So tanga daw po kayo. Kilos daw kasi kayo. Dapat kayong taong bayan, kilos. Kung ano yung order ni Dado, kilos kayo. Diba? Eh, hindi kayo kumikilos, kaya tanga daw po kayo. Payag po ba kayo? Tawagin kayong tanga ng matandang inutil na to. Diba? Sa sobrang tapang, feeling niya, di siya mamamatay. Payag po ba kayo? Tawagin kayong tanga. Kasi ang gusto ni Dado, pag nag-rally sila, kailangan samahan nyo. Kapag nanggulo sila, kailangan samahan nyo. Yun yung trip nila eh. Ha? Shoutout po kay Ma'am Tamura ha. Hindi, the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power.
All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Ayan na, dito po sa video ito, dalawa po yung pinakita kong video sa inyo. Banta sa mga vloggers at banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry Ito po, may pensyon pa po ito Nagpipensyon pa tong hayop na to. Dapat tanggalin na yung pensyon nito. Di ba? Kasi binababoy niya po yung gobyerno, kinakalaban niya yung gobyerno. Bakit pa ito pinapalamo ng gobyerno? Dapat tanggal na to Tarantado. Ako lang presidente ng Pilipinas. Nako, lulunurin kita dun sa West Philippine Sea. Pasalamat ka, mabait yung Pangulo Pero alam nyo, dapat noon pa, AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Dati po to yung si General Marbil pa. Yun yung yung time na yun, nagbanta siya sa Pangulong Bongbong Marcos. Call na to, last call, no? At sa mga opisyal at mga tauhan, wag Eto, may karugtong yata. Dito tayo, no? Saan ba yun? Ito po yung karugtong. Kay Mima Alicia. Ito yung video ni Mima Alicia nun mga pre na nag-react yata siya, no? Nung nagbanta po si Dado. Panoorin po natin to. Na magbanta kahit na sino. Pinablatter ko na tong kupal na to pero sige. Ngayon, meron na naman siyang pautot. Ang kanyang banta, yung pamilya daw namin, sisilaban niya. So yung pamilya daw ng mga vloggers na sumusuporta dito daw po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, sisilaban daw po ng kanilang intel. Yan yung sabi ni Dado Clemente. So Jake Magnus, kung nakikinig ka man, sisilaban daw ni Dado Clemente yung pamilya mo. O Chris Ulo, kung nakikinig ka man, sisilaban daw ni Dado Clemente yung pamilya mo. O Sir Mike, diba? Si Mike Aberen, si Takero, lahat po ng sumusuporta dito po sa administrasyon, Sir JDB, yan, munting tinig. Sisilaban daw po ni Dado Clemente yung pamilya ninyo at pamilya ko. Dahil nga daw po sa pagsuporta natin dito kay President Bongbong Marcos. Alam nyo, meron pong update dito kay kay Dado. Kasi diba alam nyo naman na pinablatter ko siya dahil talagang malinaw naman na threat yung ginawa ni Dado Clemente sa aming mga vloggers. Pakinggan natin to Actually, just to be clear hindi po natatakot si Mima Alicia sa sinabi ni Dado kasi ano naman yung credibility ng taong yan, di ba? Alam naman natin na siya lang po ay isang attack dog, di ba, ni former President Duterte. Although sabihin na lang natin na naging miyembro siya ng Armed Forces of the Philippines, pero hindi naman po yan retired. Talagang umalis yan sa serbisyo dahil nga merong kaso ng bababae nahuli with minor, na-report ng kanyang asawa. So ngayon, mga minamahal, di ba alam ninyo, nung nakaraang araw pinablatter ko, itong si Dado Clemente. At binigyan Wait lang. Rudy po. Huwag kang magbubura ng comment. Putang ina mo ka. Diyan sa comment section ko, huwag kang magbubura ng comment. Hayop ka. Tarantado ka. Binigyan kita ng jacket Huwag kang magbubura ngayon, tatanggalan kita ng jacket na animal ka. Tarantado ka. Bura ka ng comment dyan. Diba? Ayop na taong ito. Okay ng ina mo ka. Saglit lang po may nagbubura ng comment Yan yung pangalan niya na nagbubura ng comment. Tarantado ka. Wait lang, ipipin ko lang to. Kasi tatanggalan ko to ng Tanggalan ko to ng jacket to. naman ako ng advice ng aking abogado, pero hindi ko siya pinablatter dahil sa natatakot ako. Pinablatter ko siya dahil yung mga subscriber ko natatakot, 'di ba? So meron silang care. Nagki-care yung mga subscriber ko sa akin kung kaya dami nag-message sa akin. So syempre, alangan naman hindi ko dinggin yung boses ng aking mga followers, ng aking mga subscriber. Mini-message nila ako, Mima, kailangan magpa-blatter ka. Kailangan bigyan mo to ng action. Kailangan gawan mo to ng hakbang.
Kasi pag hindi nyo binigyan ng aksyon yan, kahit isa lang sana sa inyo kumilos, kasi pag hindi binigyan ng aksyon yan, itong si Dado, paulit-ulit daw po yang magbabanta. So ngayon, pinablatter ko. Ang dami nag-content sa akin. O sige, matakot. Kasi pinablatter si Kap Dado. Ganyan. Meron bang takot mga minamahal na ako, lantaran kong sinabi sa inyo? Okay lang sana kung nagpa-blatter ako tapos pinrivate ko eh. Hindi naman eh. Nilantad ko sa inyo na pinablatter ko on public. Ibig sabihin nun, hindi ako takot kahit makarating man yan kay Dado Clemente. Isa lang ang ibig sabihin yan, pinapagana natin yung rule of law and due process. Now, after kong ipablatter itong si Dado Clemente, nagsalita siya. Ang sabi niya, sisilaban niya daw po ang pamilya namin at ng mga vloggers na sumusuporta dito po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kaya Sir Mike, Sir Vera, galaw-galaw. Takero Miyamoto, galaw-galaw. Jake Magnus, report din ninyo yan. Tingnan nyo itong bibig ni Dado Clemente. Pakinggan ninyo mga minamahal. Mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo. Lahat kayo para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. So ngayon ang tanong, bakit kailangan kami ang lumabas pa? Eh nakikita naman kami on SOCMED, nakapublic yung mga name namin. At bakit kailangan mo kaming ipahanap? Bakit kailangan mong idama yung pamilya namin? 'Di ba? Nagtataka lang ako. Kasi ito yung pangit sa kanila eh. Ang hilig nila sa ad hominem. 'Di ba tayo kaya nating makipag-argumento, makipagdebate without using ad hominem? Pero sila, tingnan nyo, pok-pok, mamamatay tao. 'Di ba? Ganon nila tayo sabihan eh. Pero tayo gumanti ba ng ad hom? Hindi. Dinadaan natin sila sa rule of law and due process. Itong ginawa kong pag-report, proseso po ito ng batas. Kasi merong threat at yun dapat yung ginagawa. 'Di ba? Kaya dapat, tingnan nyo ako, simpleng mamamayang Pilipino lang ako, pero alam ko yung batas. Kapag merong threat sa akin, usually i-report. 'Di ba? I-report sa police. I-report sa sa batas. Hindi katulad ni Sara Duterte, may threat sa buhay niya, ang gagawin niya, ipapapatay kita, President Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez, Liza Araneta Marcos, putang ina ninyo. Hindi ganon yung tamang gawain. Buti pa nga ako eh. Alang, hindi ako nakapagtapos, hindi din ako abogado. Pero alam ko yung batas. Kahit papaano na kapag merong threat sa buhay mo, usually yung pupuntahan mo dyan, yung mga alagad ng batas, i-report mo kasi yun naman talaga yung dapat na gawin. Kasi alam naman nating mali yung ginawa ni Sara Duterte, alangan naman sundan pa natin. Okay, sabi na lang natin, tinret kami ni Dado. Hindi naman pwedeng i-response namin, i-threat din namin siya. Diba na, papatay namin yung pamilya mo, hindi naman tayo ganun, diba? Ang ginagawa natin, kapag may threat, report. Diba? Simple as that. Hindi natin kailangang gumawa ng mga movement na hindi tama, na nakakasakit or nakakadamay ng ibang tao na hindi. Tangina, binubura talaga Hindi ko maasikaso kasi naka-live ako eh. Hindi ko maasikaso kasi naka-live ako. Hindi naman involved sa issue. Anong inalaman ng pamilya namin sa issue na to? Di ba wala naman? Ba't nyo kailangang idamay? O may mga friends kami, families, relatives, bakit nyo kailangang idamay? Alam mo, Dado, nag-aral ka naman, di ba? Alam mo yung batas eh. Tapos ang lakas ng loob mo na magsabi, na mag-threat sa amin ng ganyan na idadamay namin yung pamilya mo. Ngayon, yung video mo nasa NBI na. Tandaan mo, Dado, yung video mo nasa NBI na. Hindi papalagpasin yan ng gobyerno. Kung meron man mag-report or pumunta sa inyo para mag-serve ng warrant of arrest, hindi ko alam kung anong process yung mangyayari sa'yo kasi nandyan na i-report na sa National Bureau of Investigation yung mga threat na ginagawa mo. Hindi lang sa amin ng mga vloggers, threat na ginawa mo mismo sa ating mahal na presidente.
hindi na namin kasalanan yun kung makukulong ka. Nandyan na sa NBI sa aking pagkakaalam dahil meron pong nag-message na nasa NBI na daw ang video na ginawa mo na threat sa mga vloggers at threat dito po sa ating presidente. Alam mo yung bunganga mo, dapat nililimit mo yan eh. Yung bibig mo kasi may pamilya ka din, tandaan mo yan. Alam ko yung address mo. May nakapagsabi ng kinaroroonan mo, Dado Clemente. Diba? So, kung ikaw ay puntahan dyan ng National Bureau of Investigation, kasi lahat nandoon na daw yung pangalan mo, yung address mo, naka-indicate na, abay, wag mo kaming sisisihin dahil in the first place, ikaw ang gumawa ng threat. Ikaw ang nagpasimula ng gulong ito. Yan yung hanap mo, gulo. Sige, pagbibigyan ka namin. Tingnan natin kung yung mga pinambababanggit mo na pangalan, si Willie Revillame, si Kibuloy, at lalong-lalo na itong si former President Duterte, tingnan natin kung dadamputin ka sa kulungan once na ikaw ay makulong. Kasi labag ito sa konstitusyon itong ginawa mo, lalo pat naging miyembro ka rin ng Armed Forces of the Philippines. At isa pa, malaking sampal yung ginawa sa inyo ni General Browner. Ano yung sabi ni General Browner? Kung gusto So, yun mga pre, no? Ano kasi to eh, kumbaga, nag-react po si Mima Alicia dito dahil siya po ay talagang pinagbantaan, no? May banta po sa buhay ng mga vloggers, hindi lang naman po isa eh. Marami po. 'Di ba? Bukod po diyan sa mga vloggers na 'yan, yung Pangulong Bongbong Marcos po natin, talagang alam mo 'yun, pinagbantaan din ni Dado. Noong panahon po na si General Marbil pa po. 'Di ba? So, ang mga video po na to, kalat na po sa Facebook, YouTube, mga preso. Yun nga, dapat po talaga, itong mga pagbabanta na to, hindi po palagpasin kasi pangit eh. 'Di ba? Pangit, hindi po maganda yung magiging takbo, no? Ng Pilipinas kung mananatili po itong mga tao, no? Na alam mo 'yun, makakasanayan nila yung pagbabanta. 'Di ba? So 'yun, pinakita ko lang po sa inyo yung pagbabanta ni Dado na hindi po talaga maganda. Kasi ang pinag-uusapan po dito, buhay po ng tao. So 'yun na nga. Nung nagbanta si Dado, ilang taon lang yung nakalipas, may bumaril po kay Mima Alicia. 'Di ba? So nakakalungkot, 'di ba? So kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Ayan, paki-comment po. Para naman mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaksyon. Ayan at idugtong ko lang po ito mga pre, no? Tingnan nyo to. Tingnan nyo itong taong ito. Tuwan-tuwa po siya nung si Mima Alicia ay nawala po, no? Pakinggan po natin to. Ayan, kasi pinagdasal nyo kasi na iuwi si Tatay Digong na buto na lang, bring him bones. O ngayon, sino ngayon ang nakipaghawaryo kay Satanas? Ikaw nga alpot ka. Sabi mo, nagpa-abort si BP Sara, hindi naman totoo, basher ka lang niya. Idu, aso ka. O ngayon, ano ka? Now, sunod-sunod na kayo. Susunduin kayo lahat ni Carmi Martin. Bring him bones, sabi sa mga alpot. Ikaw ngayon ang bring ang bones mo sa morgue. Ay, nako, yan ang tatawag natin na Karma Chameleon. Ay, wala ko yung pakialam. Basta natatawa ako. Ito pa yung karugtong mga pre. May karugtong pa po yan. O ngayon, sino ngayon ang nakipaghawaryo kay Satanas? Ikaw nga alpot ka. Sabi mo, nagpa-abort si BP Sara, hindi naman totoo, basher ka lang niya. Ito, aso ka. O ngayon, ano ka? Now, sunod-sunod na kayo. Susunduin kayo lahat ni Carmi Martin. Bring him bones, sabi sa mga alpot. Ikaw ngayon ang bring ang bones mo sa morgue. Ay, nako, yan ang tatawag natin na Karma Chameleon.
Ay, wala ko yung pakialam. Basta nagagawa ko. Oh. Ayan mga pre, no? Ganun po sila kasaya pag may nangyayari pong hindi maganda sa kapwa nila, tao. 'Di ba? Oh, natutuwa po sila. Oh, alam nyo, lahat naman po tayo mamamatay, no? Pero kasi, ang kamatayan po ng isang tao, hindi po dapat yan i-celebrate. 'Di ba? Kung si Mima Alicia, nagsalita laban dito kay Rodrigo Duterte, no? Na, alam mo yon yung binatikos si Digong, binatikos si Sara Duterte. 'Di ba? Oh, at least po, no? Pagbatikos lang naman po 'yon. Hindi naman po pinagbantaan yung buhay ni Digong, ni Sara Duterte. 'Di ba? Yung tao is nandun sa issue. Oh. Tapos dahil hindi nyo kaya sa issue, ang gagawin nyo, magbabanta. Oh, diyan kayo magaling. Nakakahiya naman. 'Di ba? So, ang pagbabanta po ay hindi po talaga kailanman magiging magiging tama. Oh, mali yan. 'Di ba? Maling-mali. So, kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ayan, paki-comment naman po para mabasa natin yung inyong mga reaksyon, inyong mga opinion sa video ito, no? At yun na nga, gusto ko lang isingit ito at magbigay ng reaksyon dito sa taong bulldog na to mga pre. Na si Jay Guevara. Ayan. Alam niyo ba si Jay Guevara? Oh. Meron din pong yan, ginawang hindi maganda kay Mima Alicia, no? Kahit patay na yung tao, para bagang natutuwa pa po sila, 'di ba? Oh. So ito po, no, gusto kong panoorin niyo po ang video ito. Ayan. Pastilan. Oh, good morning. May nag-send sa akin ng video. Yung si Bol Bol. Yung Mombol Bol na vlogger. Yung hinamon ko dati na suntukan tapos pinuntahan ko dun sa kanila. Ganun? Di naman lumalabas. ang galing ng kwento, no? Tapang pala to si Jay Guevara kasi akalain mo pupunta sa bahay na may bahay? Di ba bawal yon? Pupunta ka, manggugulo ka. Pero alam mo, sa tinagal-tagal kong nagko-content dito sa YouTube mga pre, ito kilala ko tong taon to. Oo, wala pa po akong nakita na tao na pinuntahan niya sa bahay. Bagkus, may nakakaaway siya sa social media pero hindi naman po siya totally pumupunta doon sa bahay ng kalaban niya. Kasi takot po ito. Diba? Dog po ito. Yan, Jay Guevara na yan. Ay, nako po. Oh, hanggang lang po yan, salita na pinuntahan daw niya, kesyo talagang tapang, no? Tapang ng pagkakwento. Oh, pero hanggang kwento lang pala. Tuloy po natin to. Oo, basta si Bol Bol na vlogger. So ngayon, may video kami ni Banat Bay. At mamaya, loading pa utak mo. Gusto ko lang ipakita to, Saan ba yun? Na-save ko ba? Ito po. Gusto ko lang i-flex yung ni Banat Bay. Ano pong sabi dito mga pre? Pokpok na vlogger na tege? Sino i-teach? Ang balita, may in-scam na kasamahan daw ito kaya nagalit. Kasamahan. Ayun, sinugi. So tinatawag po nilang pokpok yung tao, no? Atay na yung tao pero ganyan kayo bakit kahit patay na yung tao, apektado pa rin kayo? Bakit patay na yung tao, kayo, 'di ba? Sinusubukan nyo pa ring guluhin yung taong wala na. Ang tanong dito, sino ba yung mahilig sa pukpok? Sino ba yung bugaw?
balita ko yung kabilang grupo, mahilig sa bugaw yun eh. Mahilig sa pokpok, di ba? I mean, yung isa bugaw. Di ba? Tatawa ako dito kay Banat Bay. Babae lang yan, Banat Bay. Ang siguro itapik mo yung buhay. Huwag na yung patay. 'Di ba? Yung patay hindi na makakasagot sa iyo yan eh. Wala nang kalaban-laban 'yun. Yung buhay siguro, yun yung itapik ninyo. 'Di ba? Wala ba halata talaga ng mga talunan eh, no? Mga talunan talaga. Oh. Oh, ito po mga pre, no? I-ano po natin ito. Dugtong natin. Yan. Ang sinabi ko doon, sayang yung retoke. Aba, akala niya siguro ang pinaparinggan ko yung namatay na vlogger. Sarili mo, niluluko mo pa, no? No? Eh, si Lovely Granada yung pinag-uusapan namin doon. Masyado naman kayo sensitive. Ganon pa nga lang yung ginagawa namin, napaka-sensitive nyo. What if pa kung banat-banatan na namin yan? Pero tangina, kayo nga napaka-balahura nyo sa amin eh. Nagre-reklamo ba kami? Kakagising ko lang guys kasi may laro kami ngayon, may liga kami. Kaya nga aga ng gising ko. Siyempre exercise din yan. Ay, salamat po kay Kumaring Pam sa iyong pakulay, Ito, napaka-sensitive mo. Akala mo naman, puta na. Nako, kapag kung halimbawa man na, kasi sinabi niya, huwag daw sana mangyari sa amin. Kahit mamatay ako, wala akong pakialam. Lahat tayo pupunta dyan. Yung nga lang, kami, kapag namatay kami ng mga Duterte, vlogger, may history at may magandang history kami. Ayun, pag namatay daw po sila, may magandang history daw. Saan? Bakit? Pag namatay ka, ang maaalala namin, kaya ikaw may sabi niya na. Pag namatay kang maaalala namin, fake news kayo. Oh. Pag namatay ka, maaalala namin, si J. Guevara pumatol sa minor de edad. Oh. Yun lang naman. Yung maaalala namin na, ay, oo nga, no, si J. Guevara noon, nung nasa Kalinga pa, may in-scam yan ng mga OFW. Yun yung maalala namin. Diba? Oh. J. Guevara, walang magandang, bukod sa, sa pambubudol mo noon, hanggang ngayon, diba? Oh, yun yung tatatak sa isipan ng mga Pilipino. Oh, walang maganda para sa akin walang magandang nangyari sa buhay mo kasi bakit? Tingnan mo. Puro nakasamaan yung lumalabas sa inyong bibig. 'Di ba? So maganda ba 'yan? Siguro sa kapwa niyo tanga, maganda. Pero sa aming naniniwala sa katotohanan, basura yung tingin namin sa inyo. Oh. May iwan. At pangako yan, hindi kami mababash. Baka nga mahalin pa kami ng taong bayan. Kayo, pag namatay kayo, tingnan nyo na baka daw mahalin pa sila ng taong bayan. Hindi siya sure niyan, ha? Hindi po siya sure. So, kayo po ba, mamahalin ninyo si J. Guevara? Baka daw mahalin nyo. Ala, jowa. Kaya sa inyo. Namatay na kayo pero kinakamuhian pa kayo. Tanginang yan. Pero sa bagay, saklap din kasi nangyari, no? Wala, ganun talaga eh. Panapanahon talaga eh. Grabe, oh. O yan, ha? Tanginang yan. Iba yung pinag-uusapan namin kahapon eh. Masyadong mga mga overreact naman tong mga to. Kesyo yun daw yung pinagtatawanan daw namin. Samantalang sinabi ko na dun sa video na, sino ba yun? Si Lovely? Gumaganon ako. Tayo na. Tapos akala nila yung namatay.
lukuhin nyo lang yung sarili nyo. Wala kang problema dyan eh. Diba? Alam nyo kasi, hindi naman bobo ang mga Pilipinong tulad namin para sakyan yung kabubuhan nyo. Diba? DDS bobo. Kami hindi. So alam namin kung sino yung pinapatamaan nyo doon. Which is yun yung yun yung taong wala na. Diba? Which is si Mima Alicia po. Nilang vlog. Wala akong pakialam doon. Wala namang ginawang tama dito sa mundo yun eh. Tingnan mo. Kami, alam nyo, mga tolonggis na mga loyalista. Kahit mamatay kami, okay lang. Kasi alam mo bakit? Kahit paano, may history na may iwang kami dito sa Pilipinas na magandang ginawa namin na kinalaban namin yung administrasyon na pinakakurap sa kasaysayan sa buong Pilipinas. Parang sa lang mangyayari sa amin eh. Parang Juan Luna. Yan, parang ganyan. Parang ganun ha. Kahit ilang taon na ang lumipas, no? Ilang taon na ang lumipas, hindi siya makalimutan ng taong bayan. Kayo yung pumatay kay Juan Luna. Hanggang ngayon, hindi ko nga kilala yung tumaga sa kanya. Ang to sensitive ang putang, alam mo, ang gwapo, ang gaganda. No, hindi naman ako. Nagpanic po siya, no? Kasi doon sa post niya na yon, sa video niya na yon, na siya po ay nabash po talaga si Jay Guevara. Diba? Oo, kasi ikaw ba naman, wala na yung tao, titirahin mo pa. Oo. Babanatan mo pa. Oo. Nakaramdam po si Jay Guevara, kaya napagawa ng video. Joke nga, no? Pero syempre, yamak na mas cute ako sa inyo, di ba? O nga pala, yun na yung background natin, no? Patapos na. Ito mga to, huwag kayo masyadong sensitive, ha? Oo, masyado kayong sensitive. Nakagising ko lang, oh. Wala kaming pakialam dyan sa tropa nyo. Kung mapunta mo siya sa langit o sa impyerno, no? Kami, tumatawa kami dito. Mamaya nga, magpapainom nga ako dito sa baba eh. Magpapalitsyon ako. Ha? Baka sabihin nyo na naman, nagsiselebrate. So anyway mga pre, yun lang, pinakita ko lang sa inyo yung ginawa, no? Yung katarantaduhan nitong taong ito, no? Na alam mo yun, hindi po katanggap-tanggap sa mata ng mga matitinong tao. Pero kung ikaw ay sagad na sa buto yung kasamaan mo, at kupal ka na talaga, magugustuhan mo po yung kanyang mga sinasabi. Diba? Ang pinag-uusapan kasi dito, buhay po ng tao. Hindi po biro na pagtawa-tawanan mo lang yung mga nangyari sa kapwa mo tao, yung sinapit ng tao. Diba? Hindi po biro yan. Kaya kayo po, mga pre, no? Ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong komento, no? Gusto ko pong malaman. I-comment nyo na po yan para naman mabasa po natin yung inyong mga reaksyon. Ayan. At yun, abangan nyo po mamaya yung mga uploads po natin, ha. Marami po tayong upload mamaya. May mga, po tayo, video, no? So, yun. Shoutout muna sa mga silent viewers dyan. At eto pa pala, mga pre. Baka magtaka kayo, tatanggalan ko muna kayo lahat ng jacket sa next slide. Tanggal lahat ng jacket ninyo kasi may nag-hide eh. So, pipili na lang ako ng mabibigyan natin ng jacket, no? So, kasi kawawa naman yung ibang supporter. Pinagbubura yung message, no? So, ang gagawin ko, para pantay-pantay, tanggal po lahat jacket. And then, back to normal. Ayan, pipili po ako ng magiging moderator po. Okay? Madali lang naman. Pag after ko ng live ngayon, back to normal na to. Okay? So, yun lang po, no? Maraming salamat po sa lahat. Ayan sa mga silent viewers natin dyan, shoutout po sa inyo. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, ako mag-like na po kayo dyan, kalembagin nyo na po yan. Para naman maging updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. So, magandang araw po. Ayan, di ko na kayo maisa-isa. Salamat po sa pagbisita sa ating live ngayon. At magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po. Paalam po muna pansamantala.